to get a Claude against sa lineup na merong Kacha, Yuzong at Granger, parang malaki-laking kailangan talunin. Meron ka mang mga BMI dito, pero baka mapapurify siya mamaya. Nakadita para kay Fabico, matagal-tagal ko itong hindi nakita, 40. Actually, ako din Kumbaga, ang ganda nung pick actually din nung Kadita dito to counter out the Farsa, to counter out the Claude. Even baka mahirapan din yung Hayabusa dito. Knowing na si Sanji yan diba? Lulunurin ngayon ng Philippines ang Lao. Kanina nga, game number 1, nilunod na rin nila mismo sa base. At bago tayo mag-proceed dito, yung ngiti talaga ni Kuya Carl, ni Kuya Nepomuceno, iba nakakatakot talaga. Ako yung kinakabahan para sa Team Lao. Tignan natin kung ano mangyari sa game number 2. Will this be a sweep para sa Team Philippines o makakabawi ng isa? Pero I doubt ang Team Lao. Grabe, sabi mo nga, lulunurin. Kailangan na matinding flood control dito ng Team Lao later on. Kasi, grabe Ragasato. Imagine mo lang, nakagatot Kacha pa si De La Cruz. So, imagine the layer. Yung layer pala, parang paano ko gagalaw? And as expected, sabi ko nga, kailangan mag-purify nung dalawang mabibiktima dito mamaya nila Fabico. So, purify for Avisit and as well as for Tatas 1 para sa kanyang Claude. Pero ngayon, unahan yata yung magiging segment nila. Although De La Cruz, makakaligtas pa rin naman. Almost 1/4 HP left. Sin Bandit ay mapapatras. Great thing though, ayan yung maganda naman for Agra kahit medyo napataas ang kulay ko, is that sa early, hindi rin naman siya agad-agad mapapatomba. Pero kasi, mamaya problema, ang dami niyang kailangan kaharapin at pagsubok dito, Worthy. Baka na rin mismo yung manlambot. Kasi kanina nakita natin na yung Gatot Kacha ni Sin Bandit kayang tunawin basta-basta ng mga miyembro dito ng Philippines. So, what more ngayon na meron ngang pang-burst na mga galing din mula kay Fabico. So, talagang nakakatakot din para sa mga frontliners dito ng Team Lao. Samantalang dun sa may bandang itaas, Binuya is showing us na kayang lumamang ng Yuzong sa early game talaga against a Lapu-Lapu. And tinan mo rin yung pwesto ng mga minions. Hindi makakalapit basta-basta si Pau Taban. Grabe parang kung iisipin mo, paano ako le-level? Gusto ko lang naman lumaro. And the way to do that is to risk it all. Katulad yan, nag-take ng risk sila si Tidet, pero at least they tried, diba? So we see some glimpse of life para dito sa Team Lao. Kailangan yun Kailangan may signs of life para dito, pero Nepomuceno, sign of life pa rin naman yung mapapatay. Meanwhile, napakaganda naman ng paso doon. Lay up para dito kay Nepomuceno, getting the first blood. Grabe din yung tandem nila, Ito yung maganda for Team Seaboy, for Team Philippines. Kahit sino magsama, grabe yung connection ng chemistry. At ngayon, diretso turtle sila. At habang busy sila mag-turtle, Binuya just doing Sanford things. Taking down City Dip, Jungle. Agad tumatanggalan doon na turtle. Tapos, sabay pa yung combo dito nila Fabico sa kanila La Cruz. Opposite is down. Wala na nga purple. Wala na nga silang nakuhang kill. Wala rin silang turtle. Lahat wala! Si Fabico dito, mukhang mabubuhay pa. Naharangan ni De La Cruz at buhay pa rin na si Fabico. Masyadong mainit talaga dito ang Team of Philippines. Getting the kills, getting the turtle objective, and getting as well the purple buff dito ni City Death. So talagang mahihirapan yung Lao makahabol dito. And gusto ko how Fabico and De La Cruz is zoning the members of Lao. Even si Binuya wala siyang petrify kanina, pero napatay niya pa si City Death. Ganoon kakabisado ng Team of Philippines, yung mga heroes na meron sila ngayon. 3-0 para sa first 3 minutes ng larong ito. Talagang mainit ang simula. And look at that. Even si Sin Bandit, pinupok na rin talaga dito ng PHI. They're giving pressure para matakot talaga ang Team Lao. Ito yung mahirap kapag yung lineup nyo hindi ganon ka, sabihin natin, kataas yung crowd control na lockdown. Kasi pinakaasahan nila dito yung jump in mamaya sa Lapu. Kaso problema, nagagamit niya agad. O to take a Binuya. Pero opposite on the other, hindi masyado naging maganda yung connection and timing doon ng Feathered Earth. Like, lunod naman tayo sa may bandang gitna. Sa naman Death Nata, sabay yung lunod, yung rock waves, nalalambot yung main tank, yung
pa ng Team Lao. Hindi sila makagawa ng sarili nilang play dito, Corty. Ito na naman tayo sa maglilimang minuto. Pero all is on the good hands of Team Philippines. At hindi lang yan, De La Cruz, inaatake ng dalawa. Nandyan lahat na Shadows. AOG out. Napakaraming bitaw, panggugulo. At at the end of the day, hindi nila mapatay kahit si De La Cruz na bumababad na. Napaka-mapang-asar mo talaga, Daddy JB. Di ba? Nagpahabol lang siya dun para makuha yung atensyon ng Tilaw. Tapos AOG out. Samantalang sila ni Pumuseno, nagtuturtle na pala. Look at the position of Pabico. Ayun din ibigay basta-basta dito kay City Death. Yung mismong orange buff. At na low health na nga, napilitan tuloy. Gumamit ng ulti City Death sabay focus ng atensyon ng PHI sa kanya. Soriano will get the kill. Meanwhile, may 1v1 sa taas. Pero alam na alam ni Binuya kung kailan ba talaga siya papalag sa gitna. Tore ang gusto ng Philippines. Napakatapang naman ni Akisin para makapunti dyan. Pero walang paki ang Pilipinas kasi focus sila sa goal. Makakuha lang ng third objective. Sa baba, may tumatrabaho pala sa Lao. Pero walang paki din doon ng PHI kasi ang gusto nila, trade din dun sa itaas. Grabe, sabay-sabay nangyayari sa mapa. Kung pwede ko lang hatiin yung screen ko dito, Corty. Kasi lahat to, castable lahat. Lahat pwedeng i-play by play. So, dito muna tayo sa may bandang baba. Tapos yun, nakapupunta. Uy, na-force agad yung Purify. So pwedeng i-chase down to. Diyan nagkakawave. Kasabay ng mga ala na panglunod. At ang bala na tatama galing kay Soriano ang tatapos dito kay Tatas Run. Sabi sa'yo, pwede ko na gawin yung sarili ko. Ginawa ko na pero masahabi muna na kailangan yung atensyon. Kaya maganda yung with the time charge. Kasi yung charge up na yun ay babaliktad pa. Soriano will still get the kill. That's going to be a 2-for-1. Pero pabor para sa PHI. Bandang taas. Naku, lumalaban ka versus si Vinicius. Ay, si Binuya pala to. Kaso, yung ganyang mga galawan ay tila ba kaya pa rin niya. Napakakunat. Buong akala mo ikaw na yung lalamang hindi. Dahil mukhang may ibang binabala, pilit yatang pinapalalim ni Binuya dito yung labo. Pero hindi, nakaramdam na. Sabi niya parang may iba akong nararamdamang plano dito ng PHI. Parang ano eh, no? Ba't parang ang tapang mo pa rin yung Binuya? Low health ka na, Kaya pero ba't nga. lumalaban ka pa rin? So, yung full health ba na Lapu-Lapu, siya pa mismo yung nag-decide na umatras din muna. Diba? Pero si De La Cruz, ayun na nga kasi, may plano dun sa itaas, pero may plano din sila Pumuseno. Kunin na yung Turtle at si Babico, kunin din yung buhay ni City Death. Yung akala nating tahimik na nalaban, bigla-biglang alam pala ng Team Philippines kung paano ko kontrolin to. Ang target nila, ibabang Torre, the Blazing Duet papasok pero hindi enough yung sustainability noon para patayin si Soriano. Enough pa nga yung damage na manggagaling sa bala ng baril ni Soriano para kunin ang skill. And with that being said, unti-unting paliliitin pa ng Team Philippines ang mapang gagalawan ng Team Lao. Dito natin masasabi talaga na grabe yung lakad, matatag. Sobrang tatag ng pundasyon ngayon ng Team Philippines to the point na, katulad kanina, maganda example, si Binuya na yung pula yung boy, si Binuya na yung medyo alanganin boy, pero yung tumakbo yung full health pa for team. Just as a lot dito sa galaw ng Team Philippines. At ito na naman, Black Dragon Form activated. Members of Team Lao ngayon, nagdadalawang isip, go ba tayo? Nandun yung Earthen Transport, pero hindi pa follow up ng charge dito sila Sin Bandit. But instead, ang dami ng kailangan na i-leash. Ang kailangan nila dito mag-release ng pressure sa iba't ibang linya kasi sa ngayon, sakot na sila ng Team Philippines. Tingnan mo si Soriano, sabi niya kaklash pa ba? Basag na lang ng Torre. Objective ang gusto talaga dito ni Soriano. Pero 4-0-0 para sa isang Granger. Sobrang solido din talaga. Pumesto dito. Itong isang ni Oheb, pwede itong mag-pro. Pwede itong mag-pro si Soriano. Ibang klase pumosisyon, ibang klase gumalaw. At ngayon, kitang Torre ang gusto nila. Si Binuya papasok, tumalon na rin. Si De La Cruz doon sa likuran at napakasakit na rin talaga ni Soriano. Ngayon si De La Cruz, buhay pa rin siya. Pabico will go down, pero okay lang yun kasi kapalit naman ng dalawa at kay Soriano pa napupunta lahat. At hindi lang basta mga buhay ng Lao, kundi mga Torre
din. Napapasakamay ng PHI. Nag-dragon pa dito si Binuya at di pa sila nagtatapos. Mukhang mamamatay na si Apisit at ngayon ay tutuloy pa ng Team of Philippines na ituloy yung pagpupusto dito sa Team Lao after dun sa taas. Sunod yung gitna, papasok pa si Binuya. Endable na ba o maglo-lord pa ba? Anong call dito ng PHI kundi layo na daw muna? Okay, maganda. Yung naging opening, hindi nga opening eh. Closing, sinarado ni Binuya. Yung daan doon ng Team Loves, parang sabi niya, okay, time na. Ayan na naman tayo sa curfew. But still, props dito kay Soriano, pati kay Pabico. Andiyan na naman ang rough waves. Ibang mga members ngayon ay magkakaroon na ng magandang jump-in. Hindi po tayo dito kasi si Soriano makakuha natin ng Godlike. Sabay yan, ang kanyang baby kicks doon, makakapagdag din ng stats. Human down on the side of Team Lao. Andiyan na yung Dragon. Kanino ba siya ko? Ngayon, ang target na siya. Pero ngayon, ay, abuso na matapad ng Philippines. Ito ba, yung pinaka-inaantay ng lahat. As People Team marches toward the lead of Team Lao. And with that, masesecure ang triple kill with a 2-0 sweep laban sa Team Lao. Ibang klase ang lakas